Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Welcome po sa ating midweek Bible study. Yan, kamusta po ba tayong lahat? Praise God. Yan, Sige po. kamusta po kayo dyan sa mga tahanan? Binabati ko nga po pala yung mga ating kapatiran na nasa ibang bansa. Good morning, good evening, good afternoon po sa inyo. At ganun din po sa ating mga outreaches sa North, East, West, South. Kamusta po sa inyong lahat? At ganun din po sa aking anak na si Dwayne na nanonood. Hello, Dwayne. Hello po sa inyo. Na sa kumakanta aking- ng kayang-kaya. Yes, Amen. kumakanta ng kayang-kaya. At sa aking mga anak at brother husband, hello sa inyo dyan. Sister Maripas, baka may gusto kang Amen. batiin. Good evening po sa atin lahat, mga kapatid. Muli ay tayo'y magsama-sama na magtipon sa pangalan ng ating Panginoon. Pagkat ito po ang kanyang kalooban, ang mag-aral ang kanyang banal na salita. Kaya alam ko, ang gabing ito ay magiging masigla at masaya at marami tayong matututunan sa Panginoon. Amen. Amen, amen. Sige, batiin na natin yung mga, sino ba yung mga unang nag-open ng kanilang
Facebook. live para streaming. Oo, Yan. sige nga. Batiin po natin si Sister Jen Hernandez. Yan. Sister Aida. Aida Garcia. Garcia ng Hi, Kogyo. Aida. Kaila Sister Arlene Apaya, kaila Amen. Charles, kaila Cheska. Hello po sa inyo dyan. Yan, kay Sister Letty Garcia. Sister Rita Manggao ng Kaibiga. Prayer Group. Sister Olivia Caray from Makati. Yan. Sister Josie Denaco, sabi po niya ay good evening, Comfy Family. Amen. Senaida Lirio Dondeano. Sister Babes. Thank you, Yan. Lord, Hello for po sa watching. inyo, Sister Babes. Sister Angelita Saraspe. Good evening po. Yes, sa Kaibiga. Thank you, Lord. Hello, Sister Nida Hernandez. Anong Hello oras po, kaya sa Sister kanila? Nida. No? Hapon siguro sa kanila ngayon. Kamusta po? Yan. Sister Rochelle Eleser. Ayan, Eleser, ano? Nandito ba siya ngayon? Eliser? Ito yung sa Andres, Oo. clinic. Kaila Sister Okay, Eliser. sister. Mm-mm. Sister Fritch. Fritzy. Good evening. It's Di ba Fritch? Minsan kasi Fritchie. O sige, Fritz. Sister Lorna Pehit. Thank you, Lord, for watching. Yan. Brother Robert Ugalde. Kumusta na po, Brother Robert? Ang Yan. ating manggagawa din. Hallelujah. Kaila Sister Isa sa ating Greenland Prayer Group. Hello po sa inyo. Ganon din kaila Sister Bebot and Brother Jojo At Perez. may bago na, yung may Ay, baby na si sila Teo, ngayon. ang gwapo-gwapo. Bagong ano yun, Tisoy na bagong- tisoy. Yes, Hello oo. kay Sister Edlin at kay Brother Jan. Ja. Kay Amen. Kitty at kay Kat. Oh, Kitty. Sister Rosemary Iwata. Hello Thank kay you, Doc Lord. Mon. Sister Daisy Goyena. Ayan. Sister Elizabeth, Nor. Elizabeth Marasigan. Thank you, Lord. Sister Nor Kalingasan. Uy, alam niyo ba sa FB, may nagsabi magkamukha daw kami nito. Ninon. Sabi nila. Magkamukha. Ni- Ah, si Sister kamukha Nor. Hi, no? Sister Nor. Ah, Sister Nor. from Yun Katandala na yun. prayer group siya, no? Sister Cecil Teves. Hello Ng po, Bulacan. Bulacan. At mga kapatid dyan. Sa Bulacan. Amen. At Thank kanyang you for mga anak watching. na magaganda, syempre mana sa nanay. Sister Rose Pulanco. Good evening po. Eloy Mariceli Sahun. Hiron. Adun. Naiseli, Yes, kay Nay. Tita Abel. Hello sa mga anak niya, kay Iman. Hello. Sister Rita. Ayan, Sister Rita. Manggao. Good evening po. Ah. Sister, Jose Apil. Ayan. Thank you, Lord. Sister Sherry Lau. Yes. oo. Taga Otis. Uy, Sister Nora Lopez. Good evening po, Sister Nora. Sa Thank you, Lord. Thank you, Pinagbuhatan Lord. Prayer Group. Ay, si Sister Minda pala ay patuloy nating ipanalangin. Amen. Pero wala pa pong update. But ang sabi naman po ay okay naman daw po, no? Siya ay in good. Recovering. Nagre-recovery. Amen. Opo, opo. Sige, patuloy po natin siyang ipanalangin. Brother Bernie Caramba. Ang Sister Caramba. Vivian. Yes. At ang lahat ng mga Anak daughters. niya, Yes. si Nika, si Maika, Thank you, si Lord. Raika, si Laika, Yes. si Milo. Baka may nadagdag Ito pa po yung yung mga bago. itik. Itik, yes. Itik po. Ayan. Si Itik. Thank you, Lord. Sister Melby, ayan. So Ayan. from Baguio. Yes, Melby ang Tungkab. napakagandang Good taga evening po. Baguio. Happy Wednesday daw, ayan. Brother Edward Patrick Bisite. Na anak Ni ni Sister Ched Yes. Bisite. Sister Celine Mendoza. Good evening po. Sister Roda Abion. Sister Remy Cabral. Hello po, Hi, Mami Sister Rems. Remy and Pastor Oying and Yes. Brother Alan Cabral. Happy watching po. Amen. Kay Sister Arlene Mercado and kay Tito Ichan. Hello sa inyo dyan. Kamusta? Amen. Sister Ami Hernandez. Naku, salamat po sa matamis na rambutan at saka masarap Ay, na amen. Ang suman sarap. sa lihiya. Lihiya. Ayan. Yes. Ang sarap-sarap po. Minerienda. Thank you, Opo, Lord thank you, po. Lord po. God bless you po. Terno sa kape Sister kanina. Adelina Bacani. Good evening po. Sister Aurelia Fabro. Brother Luis Vito Belmonte. Hello Brother sa Louie, iyo, Brother nagpapabate. Louie. Thank you, Lord. Sister Carmen Mahia. Good evening po. Sister Lorna Pehi. Sister Tin Lopez. Good And evening. Doc And Brother Doc Edwin. Edwin. Good evening Jacqueline, po.
Jacqueline Cosme, sabi dito, si Brother Bong nanonood. Pakibati Brother daw. Bong. Uy, Brother Bong, Yes. balik ka Pray na natin dito. si Brother Bong sa kanyang continuous healing. Amen, Lord. amen. Thank you, Lord. Sister Annette Kiman, hello po sa inyo dyan. Thank you, Lord. Sister Zenaida Dondoyano. Naasawa ni Brother. Brother Sister Ed Baby Galietes. Oo, nabati ko na kanina. Okay, okay. Sister Cora Kagimbal. Pastor Mentor. Ray Lau, nanonood po ngayon. Hello po, Pastor Ray. Mamaya po, pakikinggan po namin ang inyong pagtuturo. Amen. Binabati ko rin po pala si Sister Tess Beloria at syempre hindi mawawala ang maganda po niyang anak na Sister Jessica Jessica. Cabral at si Madam Chris. Ayan. Yes. Madam Thank you, Lord. Chris. Hi, Sister Jessica. Uy, alam Thank niyo you, bang Lord. merong may kaarawan na pastor natin? Naku, Yes. sino nga ba yun? Yung may kaarawan natin Yung na ating pastor? pastor Pero, na Oo. mahal na mahal. Yes. Sino nga siya? Kanina lang nagpa-pizza. Oo, Salamat salamat sa po sa Diyos. Thank you, Opo. Lord. Dong Fred Francisco. Pastor Fred. Happy Mamaya po, may birthday. kanta po sa inyo, Pastor. Ano? Isang Isang bagsak. bagsak. Sige, isang Okay. bagsak. Live po ha. Sige. Happy birthday to you. Pizza! Thank you, Lord, sa pizza. Thank you, Lord. More to And more to come po. Thank you, Sige po. Lord. Abinario. Ayan. Ay, may bati siya. Good evening, Jesus and Comfy family. Sister Elvira and Roberto family daw. Ayan. Thank Babati. you, Lord. Hello, Nanay Celia Du. Nanonood po kayo. At kaila Sister Beron Quinto, patuloy. Nandyan na po ang kanyang beloved husband na si Wow, Brother welcome, Ferdy brother. Patulay. Kaya pala siya naglinis ng nag-disinfect. Yun talaga Yung darating yun. kasi yan, May no? Kailangan paparating pala. malinis, At syempre, oo. sa kanyang anak na si Daniel and Brian. Brian, abangan namin yung iyong song ha, na love Uy, meron ba offering. siya? Yung ating bagong awitin ni Praise Brother God. Darwin. Magpapadala po siya ng kanyang awitin. Thank Okay. you, Lord. Sister Elizabeth Marasigan. Good evening po. Sister Cecil Teves. Good evening, Sister Cecil. Sister Catherine Alina. Good evening po, Comfy family. Sister Aurelia Fabro at Marisa Roraldo, JM Azaret. Thank you, Lord, for watching po. Yan. Brother Briggs Barres. Hello po kay Sister Josibeth. Brother Jeff Borja and Marichu and the kids. Good evening. Brother Ali Bernardo, ang ating worker. Thank you, Lord, for watching. Melvin Tungkab. Thank you, Yan, Lord. ng Baguio, Tagabag. oo. And Brother Yes, taga Edgar Baguio. Tungkab. na Uy, kanyang Brother Bernie. Oo nga pala. Mulit lang. Sabi. Thank you, Lord. Sister Nelia Rada. Hello po. Ayan. At hello kay na Sister Sir Marie Marie and, and Brother Brother Raymond. Raymond. At kay Pierre ba yung, Yeah. yung bago nilang Yung anak, baby na oo. ang Oo. taba-ching-ching. Ang Yes. cute-cute eh. Good evening po, Sister Lita Lucero. Ayan, thank you, Lord. Sister Blessy Makasait Pineda. Yes, Adelina, thank you, Sister Lord. Adelina Bacani. Ayan, good evening din po. Thank you, Lord. Rosalinda Arcete Alcance. Sister Linda. Thank you, Lord, Linda from San Pablo. Sister Tess Malabongga. Bonggang-bongga. Bonggang-bongga talaga. Magandang gabi po, mga sisters ko na magaganda. Bongga ka talaga, Sister Tess. Thank you, Lord. Sister Carmen Mahia, ayan, lagi din pong nanonood tong kapatid nating ito. Ayan, good evening po, Sister Carmen. Ano ko na siya? Sister Linda Javier. Yes. Thank you, Lord. Sister Victorina Rebolledo. Ramon del Castillo Hernandez III is watching. Sino Aba. yun? Thank you, Lord. Si ano? Si Ramon ano, Hernandez. Sister Nida, ano ka ba? Oo, si BJ. Ah, Hi, BJ. Hello. Thank you, Hi, Lord. BJ. Yeah. Brother Ed Galietes and Sister Sister Tess Galietes. Isama na natin si Si Sister Alpha. Alpha, Brother Oo. RJ, RJ. si At yung dalawang anak Vicky, niya, ay si and Maki. Maki, Good evening. si Piyu, si Miyu, yung Ano? mga Ay, mga pusa. usat aso nila yun. Brother Pumi Jojo pala. Rosilio is watching. Hello po, Brother Jojo. Naku, ito pa isang birthday girl. Sino may Sister birthday? G. Aquino. Ay, Oh, Happy oo. birthday, Happy Sister G. birthday, Sino-sino Sister ba yung G. mga birthday natin ngayong Oo araw nga, na para ito? isang... Pwede Oh. bang, pakita Sister na muna natin din yung Sally. mga may birthday, sisters? Yan, Ayan, thank you, Lord. sige nga, Bago tingnan yan, batiin natin. ko muna si Mami Gloria Garcia. Hi, Mami Glo! Thank you, Lord, for watching. At kay Sister Carmen Mahia. At Paraluman
Nuke. Hello po. Okay, sino pa? Sister Jerry Radam. Birthday din ngayon. Sister, Brother Ay, Jerry. sorry. Jerry. Anak Brother ng Jerry Sister Radam. Zenny. Zenny Radam. Anak yan ni Brother Hoben. Hoben Radam. Na taga Karangalan Prayer Na anak Group. din ni Sister Senny. Yes. Nakapatid ni Marichu. Oo. At kapatid ni Zenti, na asawa ni Brother Greg. Greg. Pati na kaya natin at buong ang kanila, no? Oo nga, hello po sa taga Karangalan. Thank you, Okay. Lord. Sister Connie Suarez at hello po kay Nanay Aning at kay Precious. Nanay Nanay Aning, hello po. Hello Na-miss na po po. namin kayo. Yes. Pa-prayer meeting po kayo, pwede po. Okay. Ah, Sabihin oo nyo lang nga. po sa ating preaching Sabihin nyo lang po, tawag lang po kayo sa akin. Yes. Yan. 911? Hindi. Si Kuya Boy po. Si Brother Boy po, Minister Boy po ang Thank you, Lord. assign. Hello, Sister Nida Gelardino. Sabi po niya, hello po sa lahat. Palagi Thank ko wala tayong mamimiss dito, mga kapatid, eh, no? Sister Joby Empero. Actually, ano to, manugang ito ni Sister Minda. Minda. Pod dati. Pero nanonood po siya sa atin. Ayan. Thank you, Sister Joby. Andrea Sister Reyes. Victorina Andrea Reyes. Beltran Reboledo. Good evening po. Lulu Madeha. Good evening, Yes, Esther. sa Amparo Prayer Group. Yes, Lulu and Amparo. Diding Madeha. Thank you, Lord. Sister Linda Alcance. From ano to, di ba? San Pablo? Oo. Yes. Good evening po. Yes, nabati ko na kanina. Yes. Hindi natin mo na ba? John Henry Fernandez. Si Henry, Thank you, kapatid Lord. ni Brother Arnold. Arnold. Ah, yung kamukha ni Brother EJ. At ang aking kapatid, nanonood si Leland Lasangre. Yan. Binabati ko po pala ang biyenan ko. Lagi pong nanonood. Si Sister Ludi. Hello po. Thank you, Lord. Ay, nandiyan rin pala si Inday. Hello, Inday. Jamie, Sister- wala ka Ay, si pa. Sister Jamie. Oo nga, wala Api. Hindi pa. pa, hindi Wala pa pa- nga. Kaya nga sabi wala ko, pa wala pa, siya eh. Jamie. Bumati ka Sister na. Eileen Simulata, hello po. Gloria Garcia, Lita Lucero, good evening po sa inyo. Brother June Vertusio. Thank you, Lord. Sister Menchi De Leon, Yan. At hello na Yun. rin kay Wena, na anak niya. Sister Yes. Nida Helardino from Makati. Hello. Good evening, Sister Nida. Si Sister Judith Cruz. Hello June Vertusio, bukas po. Alam nyo na. Prayer meeting. Opo, si you. Sister Auring de las Alas ng ating Mendez. Thank you, Lord. At kay Mama Lisa Albaran. Hello, Mama Lisa. Miss you, miss you. Hi po, hi Sister Thank Lisa. you, Lord. Sister Lisa. Rose Marie Sakdalan Enriquez. Hi, Yes. kapatid. Good evening Yeah, din po. Sister Judith Cruz. Alam mo, Sister Judith, aliw na aliw ako doon sa apo mo. Paano nga yan? Paano May nga yan? sayaw si Sister May sayaw Sally din ako dyan. doon, Mali pero po, eh. tsaka na lang po. Medyo ko lang po may oras sa atin eh. Sample daw, sabi ng Sampa, pastor. sampa, sige. Mahal ko ang Panginoon. Pagkat ako... Sorry po, sorry. Masaya lang po talaga. Masaya lang po ang Tari, buhay. pagpasensya mo na kami, ha? Yan, nanonood. Tari, hello. Baka sabihin, last na natin to. Thank you, Thank Lord. you, Lord. Masaya lang po kami. Sister Auring de las Alas, Nasabi ko Mami na. Auring. Yan. Sister Sister- Celeste Tixon At kay Cecilio. Brother Michael. Del Tixon. Yes, at kay Sister Vicky Del Rosario ng Greenland. Clement Toledo, Naikle. Sa tatlong Maria, hello po sa inyo. Sister Elsa Sahul. Ayan, good evening. Mike and Angie Sotomango. Amen. Hi po. Ito, gusto ko to. Sister Sally Jugilon. Ganda-ganda ng apelido eh. Sister Laura Danganan. Hi, Sama Mami na rin Awa. si Ray Sister Ben Danganan. Pinggal na talaga namang pumayat na po siya ng husto. Hello Bye, po Sister kay Ben. Nanay Clarita, kay Sister Fe na nanonood din po, at kay Ira. Brother Jeremy Abena. Yes. Hi, thank you for watching. Kapatid ni Sister Tata. Yes. Brother Ray Danganan. Ayan, Yes, good evening. Brother Sister Ray. Odette na rin. Tsaka Brother Jacob. Sister, Pasqua Perla. Thank you, Lord. Sister Teresa Sepulveda, magandang gabi din po sa inyo. Sally Gigolon. Ayun ulit. Good evening po, inulit ko rin. Gusto niya lang mabanggit yung pangalan niya eh. Uy, may nakasulat na rin.
Ayan, Sister Helen, Nokum, thank you Lord. At kay Naku. Brother Enol, Nokum. Naku, Ayan. marami pa po tayong Brother babatiin. Ariel no? Borja, yan. O, wala na. Thank you wala Lord. na At time. dahil po dyan mga kapatid, 6 o'clock na po, Opo, tayo po eh. magsisimula na sa ating Bible study. At bago po Amen. yan, tayo po'y pangungunahan ng ating opening prayer at tatawagin po natin si Minister Andy. Thank you Lord. Good evening po mga kapatid. Tayo muna po ay manalangin. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sa Galatians 6 verse 9 po, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Purihin ang ating Panginoon. Panginoong Jesucristo, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa napakagandang pagkakataon na kami po ay makapag-aaral muli ng inyong mga salita. Nawa po sa simula hanggang po sa matapos ay patuloy po naming mabatid ang inyong kalooban sa pamamagitan po ng mga pag-aaral na ipararating po sa amin ng aming pong mga pastors, Panginoon, at ng aming pong mga kapatiran. Kayo po ang patuloy na mangunguna at mag-glorify po ang inyong pangalang Jesucristo. Thank you po sa lahat ng answered prayers at nawa po'y patuloy kaming makarinig, makapaglingkod sa inyo habang kami po ay nabubuhay. Thank you Lord for protecting us all. Thank you for everything that we have received, we are receiving, and we're going to receive from you. We love you Lord. We praise you. Take full control of everything Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you Lord. Amen. Good evening po sa ating lahat mga kapatid. Thank you Lord. Tayo po ba'y handa ng magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Thank you Lord. Amen, amen. Kumusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Naalala pa nating lahat yun, mga kapatid. Ano? So lahat ngayon, ang mga nakaupo pa, ay pwede po kayong tumayo at sumabay sa pag-awit sa amin ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Amen. Thank Hallelujah, you, Lord. hallelujah. Thank Sige you, po, Jesus. tayo po ay umawit na ng sabay-sabay sa ating Panginoon. Hallelujah. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig, tuwing ako'y tumatawa. Kung ako ay tumatawa, sinasagot niya agad. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig, tuwing ako'y tumatawa. Kung ako ay tumatawa, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo. Dinirinig niya ang langit, mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig, tuwing ako'y tumatawa. Kung ako ay tumatawa, sinasagot niya agad. Manalig ka o
katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan. Katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig. Ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig. Ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Katapatan mo'y walang hanggan. Katapatan mo'y walang hanggan. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Tunay na unahin natin lagi si Lord sa ating buhay. Sapagkat kung siya ang ating unahin, at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng ito ay dadagdag niya sa atin. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangarin, malugod ka sa buhay ko, at maging karapat-dapat sa'yo ang laman ng puso ko. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataasan, banal ang ngalan mo, ngayon at magpakailan paman. Ihahayag ko
mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Ihanaasan banal ang ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan, o kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita, Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan, o kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Pupurihin kita, aking Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan sa ating lahat. Again, magandang gabi sa Comfy Family, sa ating mga brothers and sisters, sa news at sa ibang dako ng daigdig. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit be with you all, mga kapatid. At sa gabing ito, yung ating pagpapatuloy ng the great and glorious Word of God sa Psalms 119. Tonight, ang ating pag-uusapan ay simula sa 17 hanggang 24. Ito yung the alphabet word is Gimel. Mabilis lang. Nung nakaraan, Aleph. 1 to 8. It is the ineffable aspect of God. Meaning to say,
too great or extreme to be expressed or described in words. At ang ibig sabihin din ng Aleph, it represents God's revelation and presence in the world. Sa world, ano ha? At ang ibig sabihin din ng Aleph ay to study. At kung maaalala nyo, last Wednesday kay Pastor JB, ay yung Beth. Ibig sabihin, the dwelling place of God. It also means understanding. And tonight, it will be discussed by our fellow pastor, Pastor Ray. But before that, happy birthday, Pastor Fred, ano ha? At meron lamang gustong bumati sa iyo, ha? O happy birthday from all Comfy household, Comfy family. Ilang taon na ba? How young? At alam ko na meron ka ngayong regalong magagamit sa live streaming. Ang problema, sabi ni Sister Ria, ay paano mo i-operate, ano? Kaya yung mga apo mo, ang iyong katuwang, ano. Ito, merong gustong bumati, Pastor. Sige. Happy to let you know you make me glow. I feel so good, it's true. So glad that I have you. You love me so. Now all is bright. I'll always thank you for the glow and thank you for the joy. Thank you for the love you give to me. I'm glowing, glowing in time with your love shining through. Thank you for everything you. Purihin ang Panginoon. Babatiin ko po ang aking mahal na asawa sa kanyang birthday at happy birthday, Dad. Alam niyo po si Pastor Fred ay boyfriend ko for 53 years. Nag-meet po kami ng 1967 at magmula nung makita niya ako doon sa aking unang pinagtrabahuhan ay hindi na po ako pinakawalan. Kaya 53 years ko na pong boyfriend yan. Kaya happy birthday, Dad, at bilang pang-birthday ko sa'yo, ito po ang isang handog ko sa'yo from the Song of Songs of Solomon. Ito po, yung sa chapter 5, magmula po sa 10, 12, and 10, verses 10, 12, and 16. Sige, basahin ko po. My lover is handsome and strong. Ganyan po si Pastor Fred. He is one in 10,000. His hair is wavy, black as a raven. His eyes are as beautiful as doves by a flowing brook. His mouth is sweet to kiss. Everything about him enchants me. This is what my lover is like. And kita nyo naman po na pumuti na po ang buhok. Dati po ay itim na itim ang buhok niya. Purihin ng Panginoon, tunay na napakapalad ko po na si Pastor Fredo na nung una hindi maganda yung aming simula, pero alam niyo po, kung hindi po siya ang napangasawa ko, palagay ko, wala ako kay Lord. Salamat sa Panginoon. At tunay na kami ang pinag-isa ng Panginoon at salamat sa Panginoon sa 78 years, and I wish na mahaba pang panahon na kami magkakasamang mag-asawa. Happy birthday. Thank you, Lord. At kilala mo ko, sabi niya nga, basta narinig niya ang boses ko. Kahit saan po, kahit napakaraming tao, kilala niya ang boses ko. Minsan nga po, ayoko na nag-uusap kasi boses ko yata ang pang-webe siya kasi. Pero salamat sa Panginoon, niya po yata ang minahal niya sa akin. Salamat sa Diyos sa mahabang buhay na bibigyan niya sa amin mag-asawa. Happy birthday, Pastor Fred. God bless. Hallelujah.
Amen. Happy birthday, Pastor Fred. Pagka September pala, ang dami palang mga may birthday. Si Minister Ernie, Sister Remy, tsaka si Bishop Ricky. Lahat ng mga, si Brother Pastor Larry Castillo, at yung ating mga Comfy family dito sa Pilipinas, ang dami palang mga September. Andito na tayo sa ating Bible study na ipagkakaloob sa atin ng ating fellow elder, si Pastor Ray. Ang kanya ay sa Psalms 19:17 to 24. Ito yung alphabet na Gimel. So, kay Sister Remy, Alep, kay Pastor Oying, Lamed, kay Pastor JB, Beth, kay Pastor Ray, Gimel. Ang ibig sabihin ng Gimel ay discernment, perceptiveness, wisdom, insight comes from God. At meron din itong kahulugan na justified repayment. Bakit kaya? Ito na ang ating pag-aaral, Pastor Ray. Ayan, welcome natin mga Comfy family, mga kapatiran. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi po sa lahat ng ating taga-subaybay dito po sa live streaming ng ating Comfy Center, Comfy Family. Welcome po sa ating Wednesday Bible Study. At ako po ay nagpapasalamat sa pribilehiyong pinagkaloob ng Lord sa akin sa gabi ito. Tayo po ay manalangin. Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan sa Psalm 119, 17 to 24. And let us pray. Ama namin sa langit, papurit pasasalamat ang alay namin sa iyo. Salamat po sa bagong buhay na kaloob at sa kalakasang taglay na mula sa iyo. Tinataas po namin, Ama, ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Sila po ibigyan mo ng kagalingan at panibagong kalakasan. Kayo po ang aming healer. At sa aming pag-aaral sa gabing ito, Panginoon, kayo po manguna, kayo po pumatnubay, sapagkat lahat ng wisdom, lahat ng knowledge and understanding ay mula lamang sa iyo. Ito po ang aming samat panalangin sa pangalan ni Jesus. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So ito po tungkol sa Psalm 119. Tungkol po ito sa isang pagbubulay-bulay at panalangin tungkol sa kautusan ng Diyos. This is about prayer and meditation about the Word of God. There are 8 other words na maaaring i-describe sa Word of God na makikita natin dito sa Psalm 119. At nabanggit na po ito ni Pastor JB last week. Ito po ay, ang Word of God ay tinatawag din the law of God. Ito rin po ay tinatawag na instructions, decree, precepts, statutes, commandments, judgment of God, and testimonies. So lahat yan pare-pare tumutukoy ito sa salita ng Diyos. Itong prayer ni David, ito ay pagsusumamo na hinihingi niya sa Panginoon na naway mabigyan pa niya ng higit na importansya at focus ang Word of God sa buhay niya. Bakit kayo na lamang kanyang pagsiting pagdanasa? Alam natin ang sagot, Matthew 4:4, na ang tao po ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang mga labi. Kaya simulan na po natin sa verse 17. Ang sabi ng King David, deal bountifully with your servant, that I may live and keep your word. Yung salitang bountifully, bountiful, ibig sabihin yung generous, liberal, bukas palad. Si Lord po kung mag-bless ay lubos-lubos, buhos-buhos ng biyaya. At tayo po sa pamamagitan ni Kristo, sabi ni St. Paul, Ephesians 1:3, praise be to God the Father of our Lord Jesus Christ,
who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. So, makikita natin yung walang itinabing blessing ang Lord sa atin, kundi lahat ng blessings ay tinanggap niya na natin mula sa Kanya. Kaya mga kapatid, it was God's bounty that gave us life. It was God's generosity of His Word of God, kaya tayo nagbigyan ng buhay at na-born again. Yan po sa grasya at awa lamang niya. And the same bounty that keep us going today and days to come. Itong pandemic, bagamat sinasabi natin naka-lockdown tayo, walang outreaches, walang preaching, pero sa Word of God, hindi po na-lockdown sapagkat nagkaroon tayo ng live streaming. Kaya tuloy-tuloy po ang ating 2 Timothy 2:2. Tuloy-tuloy po yung pagbuhos ng ayuda sa atin. In fact, na-share nga ni Pastor Alex, hindi sila nawawala ng pagkain sa center. Kaya tuloy-tuloy ang ayuda. Nandiyan yung pagkain, pati vitamins, pati medicines, pati prayer, pati financials, ay hindi po nagkulang ang Lord. Kung LGU at DSWD ay naubusan, pero yung Bank of Philippians 4:19 ay hindi mauubusan. Yan po ang bangko natin sa langit. Philippians 4:19, I mean. Kaya kung meron ng positibong nangyari dito sa pandemic, marami po. Nabawasan ang pollution, less ang traffic, nagkaroon tayo ng close bonding sa ating family sa bahay kasi quarantine nga eh. Ano pa? So, maging sa comfy, makikita mo na tuwang-tuwa ko at nabibless ako. Maging lahat ng ating sisters of faith na hindi ko nakikita nag-preach noon, ang gagaling mag-preach, bold, ang tapang, patay kung patay. Kaya isa yan sa magandang nangyari po sa pandemic. Pati mga anak ng ating workers, naglabasan ng talents. Kaya purihin po ang Diyos. May positibos sa pandemic. So kung tumapang ating mga kapatid, yan po ay hindi dahil sa wala ng takot. Siyempre may takot. Pero dahil sa Word of God, kaya tayo tumapang sa pagpipreach ng Word of God. Naging paborito ng maraming i-preach siya. Yung, for me, to live is Christ and to die is gain. Naging paborito natin lahat yan ngayon. Bakit? Kasi nga sa Word of God, nadulot nito. Sa Psalm 23 verse 4, ang sabi ni David, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no one, no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff comforts me. Kaya hindi po tayo nagpatapang-tapangan na walang ano. May takot pa rin po tayo, pero lang naging bold sapagkat taglay natin ang salita ng Diyos. Next, sa verse 18, open my eyes that I may behold wondrous things out of your law. Sa New Testament Bible, ito po ang mababasa natin. Many have ears, many have eyes, but they could not see. They have ears, but they could not hear. Bakit kamo? Sa 2 Corinthians 4:4, sabi ni Paul, because of the God of this age has blinded the mind of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel. So, meron po tayong kaaway, yung Diyos ng sanlibutan na tinatalokbuhan ang mata ng mga unbelievers. Tayo po yung dati. Kaya po tayo dati, hindi natin pinapansin ang salita ng Diyos. Kasi nga natatalokbuhan tayo. Kaya mahalaga naman. Kaya ang prayer ni Paul dito is, ni David, open my eyes that I may see the wondrous things. Kailangan natin hilingin sa Diyos na buksan ang ating mga mata. Another verse sa Proverbs 29:18. Ang sabi, where there is no vision, kapag walang pangitain, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Kaya kapag wala kang pangitain, mapapahamak.
Si Lala at San Abraham yung ating referral. In-explain niya ang kaibahan ng eyesight at ng vision. Sabi niya, sight is a function of the eye that is physical, while vision is the function of the heart and that is spiritual. Eye limits you with the present, that is temporal. Yung pananaw natin, panay natin sa mata ay dito lamang temporal. Ang nakikita na ay temporal sa mga bagay, panlupa lamang. Samantala ang vision brings us to the future and that is eternal. Kaya kung wala kang vision, wala kang nakitang eternal life, mapapahamak ka, may iwan ka rito. Ano pa sabi ni Abraham? Vision makes the unseen visible and the unknown possible. Vision is the source of hope. Kaya kung vision ka, punong-puno ka ng pag-asa. Kaya makikita mo po ang kaibahan ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Ang mga hindi Kristiyano, pag walang Word of God, walang vision, punong-puno po ng pagkatakot, pagkabalisa. Ang iba po'y nasisira na ng bait. Hindi alam kung ano gagawin sapagkat wala silang vision. Ngunit pag binuksan lamang natin ating mata sa Diyos, life is full of hope sa kabila ng pandemic. And vision is the purpose of life. Kapag may vision ka, nakikita mo yung purpose, bakit ka isinilang sa mundong ito. Another thing, vision is consist of insight and foresight. Ang insight is the clear understanding of the nature of things. Ang foresight, kita mo yung future, what is ahead of us. Yan po ang kaibahan ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Sa 1 Corinthians 2:9, naalala ko, yung inaawit nating no eyes have seen, no ears have heard, that everyone would think could happen, is the very thing that God prepared for those who trust, who love in Him. Bakit? Because we have the mind of Christ. Iba na ang buhay natin ngayon. Nakikita mo yung future mo. Nakikita mo yung sapagkat ang sabi, whoever believes in Christ will not perish, but have eternal life. So, kita natin ang future natin. Ngayon ang tanong, how do we assimilate? Paano ba natin ma-absorb ang Word of God sa buhay natin? Pag sinabing assimilate, ma-digest, paano natin matunaw ang salita ng Diyos? Meron pong 5 P na tinatawag. Una, you have to pray over it. Kaya ito yung si David sa verse 18. Ang prayer niya, open my eyes, Lord, so that I may see. Number 2, ponder. Ito yung pagmamasticate. Ito yung meditation. We ponder on the Word of God. Then pangatlo, preserve. Sa ating pagkain, saan ba natin pinipreserve? Sa ref. So ang Word of God, pinipreserve natin sa heart natin, sa puso. Yan yung Psalm 119, verse 11. Thy word had I hid in my heart, so that I may not sin against thee. Pang-4, practice. Pang-5, proclaim. So 5 people yan. Pray over it, ponder on it, preserve it, practice it, and proclaim it. Mahalaga yung proclamation. Okay. Meron po nagsabi ng ganito minsan. Ano ba mapapala mo dyan sa Biblia? Makakain ba yan? Mabubuhay ka ba dyan? Yayaman ka ba dyan? Etc. etc. Ano pong sagot natin? Yes. Of course. Anong preba natin? Well, hindi tayo nagyayabang. Ang ating preba yung resulta ng ating pananalig sa Diyos. Yung ating property sa comfy. If you just look around and see all the things that He has done to us. Yung property yan, galing po yan sa wala. Galing tayo sa wala. Nabigyan tayo ng Word of God, kaya naging sagana. Galing po yan sa 2 Timothy 2:2. Pangalawang proof, if you observe the life of our workers, lahat ng workers natin galing din po sa wala. Minister Boy, Dodi, Jerry, lahat simple, Elmer, Otan. Kung makikita niyo po ang buhay nila noon, not tayong lahat tayo mangmang sa salita ng Diyos. Ngunit ngayon, pag sila nag-preach, wow,
talagang punong-puno ng Word of God. Mayaman sa Word of God. Kaya pati ang bulsa rin mayaman na rin. So, lahat ng yan ay galing sa Biblia. Kung meron mang salitang may pera sa basura, masasabi naman po natin ay mas may pera sa Biblia. Kaya ang pangako ng Diyos ay tinutupad niya sa atin. So anong sikreto? Actually, this is open secret. Hindi ito sikreto. This is an open secret. Sabi ni Lord sa kanyang mga alagad, "Come follow me and I will make you fishers of men." Another scripture, John 21:15, sabi ni Lord kay Peter, "Peter, do you love me?" "Yes, Lord, feed my lamb, feed my sheep." Hindi po kasi mabubuhay ang tupa, ang kawan ng Diyos o ang isang church kapag wala makitang pagkain, pag wala makain na salita ng Diyos. Kaya pag binusog mo yung tupa, doon ka nayayaman. So lahat ng yan ay galing sa salita ng Diyos. Again, we are boasting. Hindi tayo nagyayabang. Kung mayroon man tayong ipagyayabang, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1:31, "If I may boast, I boast of what the Lord has done for me on the cross." Ang ating ipinagmamalaki ay si Kristo. Hindi yung ating sipag at tiyaga. At hindi rin po yung ating galing. Kaya purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Next verse, verse 19. Sabi ni David, "I am a stranger in the earth. Hide not your commandments from me." So isang katotohanan na dapat hindi natin malilimutan na lahat tayo, whether we like it or not, lahat, believers or unbelievers, we are just passers-by on this earth. Yung tinatawag nating travelers, strangers. Stranger also means sojourner. Ibig sabihin, we are just on a temporary journey. Para tayong turista lamang dito. Hindi ito yung ating permanent residence. Tayo tagalangit. Kaya bilang turista, we enjoy the creation of God. Enjoy mo yung creation niya. Boracay, Taal Lake, Mayon Volcano, so on and so forth. Sightseeing ka and selfie. Enjoy lahat ng creation ng Lord. But dapat nating tandaan na mayroon tayong panuntunan while we are traveling. We are called to live for God. We are called to live a holy life. Meron pong rules and instructions na dapat nating sundin para hindi po tayo maligaw habang tayo naglalakbay. Kailangan mo ng tourist guide para hindi po tayo ma-stranded. At ano ito? Ito yung ating Biblia. Ito yung ating mapa, roadmap na siyang gabay natin at companion natin sa paglalakbay. Subukan mong umakyat sa Mount Everest na walang guide. Kaya mo ba? Baka hindi ka na makabalik. Kaya ang Biblia po ang siya nating guide at companion sa ating paglalakbay. Kaya sabi ni David, "Do not hide your commands from me, O God." Do not hide your commandments from me. Yun po ang kanyang prayer. Sa totoo lang, marami talagang taong naniniwala na mayroong second coming, mayroong judgment day. Man, alam nila na heaven and earth will pass away. Kailang, ang nakalulungkot, sila po namumuhay na para bagang hindi na darating ito. As if there is no more second coming. As if there is no more judgment day. Bakit? Kasi naakit na sila ng mundo. Nalulong na. Kaya naging TNT na sila dito sa mundo. Naging makasanlibutan ang mga ugalit, mga kabuhay. Mga karakter rin naging masama. Andyan yung walang taros na pamumuhay, pangangalunya, at ngayon uso po bangayan sa Facebook. Basing dito, basing doon. Kung tayo po'y Kristiyano, hindi tayo makikisali dyan. Ang ating layunin is to reconcile everyone to God, to unite everybody to God. Makikita natin sa ngayon, magkapatid, nag-aaway, nag-aagawa ng kayamanan, na hindi dapat po ganun. Kaya nga po may warning ang Bible sa atin, sapagkat passers-by lang tayo. Ito po sa 1 John 2:15 to 17, ang sabi, "Do not love the world or anything in this world.
if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kaya si David, sabi niya, ang greatest fear niya ay kapag nagkaroon po ng famine sa salita ng Diyos. Kaya ang panalangin niya, huwag mo pong itago sa akin ang iyong commandments. Because there will come a time na wala ka nang marinig sa Lord at nagkaroon ka ng famine. Kaya tayo po mga kapatid, hilingin natin kay Lord na dagdagan pa niya ang ating revelation sa salita ng Diyos. Sa verse 20, sabi naman niya, my soul is consumed with longing for your laws at all times. Sa NIV po ito, my soul is consumed with longing for your laws at all times. Kung si David, kung sa verse 18, sabi ni David, Lord, open my eyes. At verse 19, Lord, open your law. Do not hide it from me. Dito po sa verse 20, he expressed his deep longing to hear from God's word. To hear from God, yung judgment ng Lord. So, naroon po yung kanyang, sabi niya, ang puso ko'y nagdurugo sa pananabik na natatamo sa iyong kautusan at sa iyong salita. Pero siyang tinatawag na insatiable desire sa Word of God, longing sa Word of God. Yan po ang kanyang panambitan. So kung meron pong isang halimbawa, meron pong mag-boyfriend, mag-girlfriend, maghapon na sila magkasama at naiuwi na sa gabing iyon, katatapos sila mayatid ang girlfriend. Kaya pag uwi ng binata, pagdating sa bahay, kaagad-agad tumawag sa girlfriend, hello, miss ko na ikaw, miss na kita, miss ko yung boses mo, miss ko na yung ngiti mo, miss ko yung mukha mo. Lahat kakahiwalay lang nila. Para bang magkalayo sila, ang isa na sa Saudi, isa na sa Pinas. Pero ang totoo, 3 blocks away lang ang bahay nila. So ganun po ang pananabik. So yun po pananabik ni David sa Word of God ay sobra. He has an insatiable desire, a deep longing for the Word of God. Kaya nga may awit tayo eh. My soul is thirsting for you. I'm always longing for you. One thing I desire is to seek your face every morning. Matthew 5:6, sabi ni Lord, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. So, yun po ang maganda kay David na dapat nating tularan. Next verse, sa verse 21, sa NIV uli. Sabi niya, you rebuke the arrogant who are cursed and who stray from your commandments. You rebuke the arrogant who are cursed, who stray from your commandments. Ito po ay may relasyon sa Proverbs 6 ni Sister Rian last week. Proverbs 6:10-19. Dalawa rito nga banggit. There are 7 things that the Lord hates. So ang related dito yung proud look at yung feet that quick to rush into evil. Ito kay David sa verse 21, yung mga paa na naligaw at lumihis ng landas. So who are these proud people? Sino ba yung arrogant people? They are those who do not seek after God's word. Sila yung nagsasabing, makakain ba yung Bible mo? Those who see themselves as self-sufficient. Kaya sila yung nagsasabing kaya nila lahat ng problema. Kaya nila lahat, solusyonan ang lahat ng problema. Ang ibig sabihin niyan, believe sila sa sarili. Those are the proud people. Pangatlo, those who refuse to submit to the Lordship of Christ. Ayaw pasakop sa ating Panginoon. Ayaw pasakop sa salita ng Diyos. Ang attitude ay ganito. Buhay ko to. Huwag mong pakialaman. At meron pang nagsasabing buntot ko, hila ko. Ito yung mga arroganting tao. At ikaapat po those who wander astray
from God's Word. Ibig sabihin, lumihis, nalihis, naligaw ng landas. So dito sa verse 21, you rebuke the arrogant workers. Sinabi niya, sinaway niya at sinumpa. Kaya tanong ni Sister Em, maroon palang sumumpa at maroon palang mamuhay ang ating Diyos. Yes, marunong nga po siya. Ang totoo niyan, sabi ng Lord, I came not to curse, I came not to condemn, nor to judge people, but to seek and save the lost. Kung sila man ay sinumpat, kinondemn, because of their own choice, kasalanan nila yun sapagkat patuloy silang tumatanggi, they reject and refuse Jesus, they reject the grace of God. Ito po ang sinasabi sa John 12:47-48. Pakinggan po natin, John 12:47-48. As for the person who hears my word, but does not keep them, I do not judge him. For I did not come to judge the world, but to save it. There is a God. There is a judge for the one who rejects me and does not accept me, my words. That very word which I spoke will condemn him at the last day. So ano sabi? Hindi na parito ang Lord upang i-condemn tayo, i-curse tayo. Pero sabi niya, naparito siya upang iligtas tayo. Pero there is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. Sino ito? The very word which I spoke. So yung kanyang salita na pinag-aralan natin ngayon, na binabasa natin ngayon, ito yung word na mag-judge sa atin at mag-condemn sa atin kung patuloy tayong tumatanggi at ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya si Lord po, hindi tayo nire-rebuke na parito siya upang iligtas tayo. Kaya ang offer niya, tanggapin natin ang grasya at awa niya, ang kaligtasan, ang salita ng Diyos. Amen. Next sa verse 22. Ang sabi po dito, remove from me reproach and contempt, for I have kept your testimonies. So yung salitang reproach and contempt, sabi niya, tanggalin mo ito, for I have kept your commandments. Ang reproach, another word for reproach is scorn. Ito yung panlait. It means to bring discredit, to chide, yung bumatikos, finding faults. Yan po ang ibig sabihin ng reproach. Pangalawa, yung contempt, a feeling of something worthless, a willful disrespect of authority. It means to despise, to dishonor. In this case, ang dinadalangin ni David ay magkaroon siya ng reproach and contempt against the Word of God. So, ang tingin natin dito ay para silang dalawang virus na sisira sa kanyang excitement sa Word of God. Ito yung virus na kumakain ng ating immune system. These are negative feelings toward the words of God. Panlalaim, pagtatampo, nawawalan ka ng gana sa salita ng Diyos. Halimbawa, ganito yun nag-pray ka sa Lord at taimtim mong hinihiling na gumaling yung mahal mo sa buhay. Tapos hindi gumaling. Diyan papasok itong reproach and boast and contempt. Magiging dismayado ka. Tatampo ka. Sasabi mo, hindi naman totoo yung by His stripes we are healed. So yan yung dinadalangin ni David. Alam kasi ni David ang kanyang limitasyon as human. As human, meron tayong tendency or capacity to hate the things of God. Ito yung mga negative feelings. So he asked God for help. Lord, tulungan mo ako, i-remove mo itong mga bagay nito. Hindi ko ito gusto, for I have kept your testimonies. Excuse me. Kaya ito po'y panalangin ni David. Kung atin pong i-paraphrase, Lord, because I have been faithful to you,
and obedient to your testimony. So help me, God. Help me to remove or to get rid of these feelings which I do not like. Ito sinasabi sa atin sa verse 21, 22. Ito po yung dalawang salot, dalawang virus na tawag nating COVID-19 nakakain sa ating mga spiritual immune system. Excuse me. Next verse 23. Hello, tuloy tayo. Nasa mid lang po, kaya nag-post tayo ng konti. Narito na tayo sa verse 23, New King James. Princess also did sit and speak against me, but your servant did meditate in your statutes. Kung bigyan natin ng paraphrase ulit ito kanyang sinasabi. Ibig niya sabihin, kahit sino Poncio Pilato man ang nais akong siraan, ay hindi ako paapekto, because your servant will meditate on their statutes or word of God. So bakit? Meron siyang depensa. Meron siyang word of God na pang-depensa. Sa Isaiah 54 verse 17, no weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. Isa pang depensa natin. Kung ikaw man ay mabas sa Facebook, ito pang depensa natin. Sinisiraan yung pagkatao mo. Meron tayong whole armor of God, Ephesians 6, na si Jesus ang ating Panginoon, ang siya nating, puri ng Diyos. So mayroon tayong depensa, Word of God. Meron tayong Isaiah 54:17. Meron tayong whole armor of God, Ephesians 6 verse 10. Kaya kung may word ka, sisiraan mo yung kabaitan at maraming accusation. Ang ating righteousness ay si Kristo by faith. Pag ikaw'y manumbalik sa Diyos, inatawad, tayo kawaan ng Diyos at pabaguhin niya. So, in conclusion po mga kapatid, bakit niya ginagawa ito ni David? In conclusion is verse 24. Because your testimonies are my delights and my counselors. Yung salita mo, O Diyos, ay aking kaluguran at aking tagapayo. Si Lord po kasi ito sa Isaiah 9:6. Ito yung prophecy na natapad kay Kristo. He will be called Counselor. Another word for counselor is advocate. Si Jesus po ang ating advocate or defense lawyer. Kaya sabi ni Paul sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Kung kakampi mo ang Diyos, kung kapanalig mo ang Diyos, sino pa ang makakagapi sa atin? Ibig sabihin, tapos na ang boxing, tapos na laban. Kung kakampi natin ang Panginoon, sino pa ang laban sa atin? Wala. Kaya panalo ka kay Lord. Kaya ang tanong ko po ay ganito, kakampi mo na ba ngayon ang Diyos o hindi pa? Kung hindi pa, magpalista na. Magpatala na ng pangalan. Tanggapin mo si Kristo bilang Hari at Panginoon. At sabihin mo, Lord, please remember to write my name in the books of life. Yan po ang preaching ni Sister Ria the other week. Kasi paborito na po ni Mother yan. Totoo yun. Sa mga lamay, sa mga patay, ang paborito ni Sister Tess, yung please remember to write my name in the book of life. Ang tugtong ko po naman, tara na kayo, nauna, habang may ink pa. Bakit natin nasabi ito? Sapagkat sa second coming, wala ng grace. Kaya nga, grace period ang kung tawagin. Ang grace period. No more preaching, no more outreach,
no more soul winning, because He will come to judge the living and the dead sa second coming, sa makatuwid. Kung sa ngayon, pag tumawag ka sa Kanya, Lord, save me, maliligtas ka kasi Savior natin siya. Pero sa second coming, kapag sinabi mo, Lord, save me, sabi niya, excuse me, hindi na ako Savior. Ako'y judge na ngayon, na-promote ako. So, hindi mo na siya pwedeng hinga ng save, ng salvation. Kasi judge na siya. Tapos na rin kasi tapos na rin ang paglilista. He will judge the living and the dead. Tapos, hindi ka na rin pwede magpalista kasi wala nang ink. Kahit gugustuhin man niyang isulat, eksakto lang ang ink, pati papel, wala na. Kasi the Lord knows the exact numbers. Perfect kasi siya. Kaya if you hear His voice today, harden not your heart, kapatid. Mahal ka ng Diyos. Pampagising lang po yun, mga kapatid. Kaya hallelujah, hallelujah. Let's pray. Panginoon, salamat po sa salita mo na aming narinig. Bagamat ako'y paos at walang boses, alam ko po, Panginoon, na maunawaan ito ng iyong mga anak. Kaya Lord, naway lahat ng narinig naming salita ay amin po may sa puso't may kapamuhay sa grasya at awa mo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen.